Shalom! Magandang araw po sa bawat isa at magandang araw sa inyong lahat mga kaninsa. Shalom! Magandang araw po sa bawat isa at magandang araw sa inyong lahat mga kaninsahe. Again, tayo po ay narito upang magtatalakay ng mga bagay na dapat natin pag-usapan at lagi namin pinapasauna sa inyo at pinaparating na ang pagtatalakay ng bawat subject o paksa ng vlogs na ito ay hindi po pag-atake ng anumang paniniwala ng bawat tao o grupo, sino man, kundi magpapahayag kami ng mga bagay na may parating namin na kung inyong marapating tanggapin ay lugod naming pinasasalamatan. Ngunit kung hindi man ninyo matanggap ang mga bagay nito ay okay lang, marami ring salamat po. Basta kung ano mang masasabi ninyo at maibigay na suggestion sa bawat talata o paksa o sa subject na ito ay mag-comment lang po below. Now, sa araw na ito ay tatalakayin natin yung salitang holiness. Yan, masyadong issue yan. Masyadong mabigat na usapin. Dito, ang aming pagpapahayag tungkol sa holiness ay hindi pag-atake. May mga matouch man kami na mga aral ay hindi po ito ibig sabihin sinasaktan namin kayo at sinasabing mali ang inyong aral. Hindi po ganun ang aming intensyon. Kundi nais lang namin na masabi yung mga aral, na mensahe na pwede namin iparating sa inyo. Now, bago natin tatalakayin ang mga bagay na ito ay buksan muna natin ang Biblia doon sa aklat ng ikalawang Korinto o 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Paul said, "Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit." Look at that word. Let us cleanse ourselves from all filthiness of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito ng mga minamahal ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan. Tayo, hindi lang kayo. Tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Ibig sabihin, hindi lang tinutukoy dito laman ang nililinis, kundi pati ng espiritu mga kapatid. Napakasagdali ng kabanalan ng takot sa Diyos. Now, topic natin is holiness. Holiness 43 times mentioned in the Bible. Okay? 30 times mentioned in the Old Testament, kapatid. Sa Old Testament, 30 times siyang binanggit. Sa New Testament, 13 times lang. Ibig sabihin, mas maraming holiness doon sa Old Testament. Pero sa New Testament, mention siya for 13 times lang. Now, may mga verses sa Bible na pwede nating basahin kung gusto nating basahin, mga kapatid. Kung gusto nyong kunin ang mga verses na ito, doon po sa aklat ng Lumang Tipan, ito po ang mga verses na kinuha natin. Hindi lahat kasi ang dami nun, 30 verses sa Bible. Kung basahin natin yan, hindi ka abutin yung video natin ng ilang oras, baka magpagod kayo kapapanood. So, meron lang tayo. Exodus chapter 15, verse 11. Basahin ninyo yan mga kapatid. Praise God. Sabi dito ng Exodus, "Who is like unto thee, O Lord, among the gods? Who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders?" So, ibig sabihin, nandun na. Sinabi na. Ngayon, dyan sa 1 Chronicles 16:29, "Give unto the Lord thy glory, do unto his name. Bring an offering and come before him. Worship the Lord in the beauty of holiness." So, beauty pala yun, brad. Beauty ng Diyos. Okay? Psalms. Gayon din ang nabanggit sa Psalms chapter 29 verse 2. Psalms 48 verse 1. Psalms 93 verse 5. Sabi dito sa 93:5, "Thy testimonies are very sure,
Holiness becometh thine house. O, biro mo, holiness pala, brad, bahay. Okay? Fear before Him, O Lord. Asa, holiness become thine house, O Lord, forever. So, yan po ang mga verses in Psalms 96 verse 9. Ngayon, Apostle Paul said, there is a pleasing body of life walking the earth. Basahin natin muna itong Book of Romans chapter 12 verse 1 and 2. Kasi dito tayo magsimula sa ating pagtatalakay. Apostle ay nag-exhort about a pleasing body. A pleasing body of life walking the earth. Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, ipinamamanin ko sa inyo, alang-alang sa mga biyaya ng Diyos. Okay? Biyaya ng Diyos. Huwag niyong kalimutan yan. Na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, katanggap-tanggap sa Diyos, na siyang inyong makatwirang paglilingkod. Makatwirang paglilingkod. Okay? And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Meron pong renewing ng mind dyan, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, ibig sabihin, may renewing, may pagbabago ng isip. Alright? So, yan po ang exhort niya ni Pablo. And the true connection of nature takes place in the inner person through the transforming and renewal of the mind. And in each age and season, listen, every age and season, the mind will transform, renew itself, and produce the man-child, the message of the age. This bring a pleasing body of life walking the earth. So yung mensahe, nag-change po, nagpuproduce ng man-child, yung mensahe pinuproduce para magkaroon po tayo ng pleasing body. Not the old path, not the old message, but the new message, the present truth na dapat nating makita at maintindihan, mga kapatid. Ngayon, sabi ni Pablo sa 1 Peter chapter 1 verse 15, But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Ito na ngayon, dito tayo papasok, mga kapatid, mga kaminsahe. Hindi lang pala katawan ang ating tinitingnan, kundi pamumuhay sa espiritu at laman. Hindi lang panlabas ang dapat tingnan, kundi sa pagiging anumang pamumuhay natin araw-araw. Okay? Doon tayo mag-focus, sabi ni Pedro, in all manner of conversation. Sa Tagalog, mga kapatid, ang mga kaminsahe ay sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Alright? Ngayon, we talk about the subject holiness ngayon. At kung ating titingnan yan, mga kaminsahe, may mga sabihin nating mga grupo or fellowship that when we talk about holiness, they are always referring to hair, buhok. Ano ba yung pronunciation ko? Hair. Okay, always referring to hair, makeup, jewelry, and dress. Yan kaagad ang tinitingnan. Now, to make the story short, it talks about outward appearance. They're always looking the outward and making it standard and requirements or a ticket to go to heaven. Now, let us discuss it. Kasi, parang tingin, kapag wala maiksi ang buhok mo, may makeup ka, nakapantalon ka, or anuman ang bagay na ginagawa mo na hindi nag-fit doon sa standard nila, ay hindi ka makakapasok sa langit. Now, pag-usapan natin. Una, mga kaminsahe, utas ko yung hair holiness. Hair holiness. Kasi mayroong standard ng hair holiness na sinasabi nila.
I want to call it hair holiness. They said, do not cut your hair, let it grow long. Do not cut your hair, let it grow long. Sa mga babae daw yan. Sa mga lalaki naman, cut your hair. Haba, huwag niyong pahabain. Ay sa lalaki naman, kahit hindi pahaba, kahit hindi mo gupitan, minsan nakakalbo na eh. Okay? So, tuloy tayo. Now, my question is this hair holiness are applicable to all women around the world? Applicable ba itong tinawag nating hair holiness? Kasi kailangan mahaba ang buhok, walang putol, walang kulay. yan ang nature kasi pinapakita ngayon eh. Kailangan daw mahaba ang buhok, sumasahid sa lupa, walang kulay, natural color. Ang tanong ko applicable ba yan para sa lahat ng babae sa buong mundo? Because we have 7 continents, Brother West. And A to Z country around the globe. From A to Z. Zimbabwe, Africa, from Africa, sa kontinente pa lang ng Africa, may Africa na at mayroong Zimbabwe. Yan. Sa kontinente. Meron tayong 7. Ngayon, and they have their own customs. Meron silang customs, Brad. And law of nature. In the continent of Africa, for example, can we apply this hair holiness, hair long holiness to them because of the word long? Sige, kayong sumagot, comment below. Kaya ba ninyong pahabayan ang mga buhok ng mga negra sa Africa? Para ma-apply natin sa kanila ang hair holiness? I don't think so. Kasi meron sila sariling custombre. Kahit dito sa Pilipinas, meron tayong sariling custom. Mamaya, matouch ko yan sa dress holiness naman. At sa Israel. O, sa Israel, meron din sila. Is Jesus saved pa nga. Ha? Is Jesus saved? Yung tanong sa Matthew. Oo. So, hindi na susukat. Kasi pag in-apply mo yan sa lahat, hindi na tumatama sa nature. Okay? Kaya sabi ni Pablo kanina, the nature itself, ang mababasa natin dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 13 to 16. Judge in yourself, it is comely that a woman pray unto God uncovered. That not even nature, listen that, the nature. Kaya sa amin, sa minsay, ang holiness is a nature of God, attributes of God. Itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him. O, sige, sabihin, kaya lang naman, hindi naman sinabi doon, hindi ka na maliligtas eh. O. Pangalawa, but if a woman have long hair, it is a glory to her, sapagkat yung buhok daw niya, given to her for a covering. Ano daw, Brad? Cover lang. Hindi yung sinabi doon, holiness eh. May nabasa ba ako? May narinig ka bang holiness dito? Wala. Ngayon, sabi ni Pablo, but if any man seem to be contentious, we have no such customs. Custom, ha? Oh. Neither the churches of God. So, ibig sabihin, sinabi ni Pablo dito sa kanyang conclusion, wala kayong gaming mga pag-uugali at custombre. Kasi meron silang customs ang mga Israelites eh. Meron, bawat bansa may mga kanya-kanyang pag-custombre. Kahit dito sa Pilipinas, original ng mga Pilipino, mga nakabahagi. Okay, matalakay natin yan doon sa dress holiness, ang hair holiness. Kasi pag ang mga nagpapahaba ng buhok, pag nakakita ng may maiksi ang buhok ang babae, automatic na, hinahatulan na, ay impyerno yan kasi walang kabangalan. Automatic kinukunik ka agad sa holiness yung buhok. Basahin nyo ang Bible ninyo. Basahin nyo Bible nyo. Kung may mabasa kayo dyan sa 1 Corinthians chapter 11 na holiness. Buhok ang pinag-uusapan, lambong lang, covered. Lahat naman ng babae namin, lahat naman may buhok. Hindi sabi doon, buhok putulan. Doon sa iyo. Hindi naman literal.
Diba? Simbol. Gaano kahaba ang haba? O kung nagpahaba ka ng book dahil yun ang aralin niyo, magpahaba ka ng book. Hindi ko sinasabing putulan mo yung book. Magpahaba ka ng book dahil yun ang aralin niyo. Pero sana, huwag naman ninyo hatulan ang sino mang nagpapaputol ng book. Kasi hindi yun ang aral ng Panginoon, na maghatol kayo. Meron din nag-aral. Sabi lang, biro mo, yung versikulo brad, pinagsasabong. O sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-aral. Kinote din nila yung Corinthians, sinabi ni Pablo sa Corinthians, na manghatol kayo, na kahit ang anghel at langit ay kaya ninyong hatulan. Hindi din pinagsabong nyo na yung mga versikulo. Kailangan dito ang wisdom para unawain natin ang bawat salita. Here, holiness, you cannot apply it in the 7 continents. Dahil pinag-usapan na dito yung nature and customs. Sinabi na yun sa verse mismo. Kasi Brad, ang masakit dito, kapag binabasa ang 1 Corinthians chapter 11, ang automatic, pinag-iisip ka agad ng tao, nakakondisyon na kasi. Conditioning mind na kasi, Brad, holiness na kaagad ang pinag-usapan. Conditioning mind na kasi. Oh. Pero hindi lang nakita yung nature and customs dito. Naging standards. Now, I never read holiness in this verse, but why they're using this verse and tell their ladies that this is holiness. I think misinterpretation and wrong information. Sorry, system and standard. Pangalawa, dress holiness. Dress holiness, they are using this verse to tell their people that this is holiness, but the truth is not. Gamitan tayo ng verse kaagad, Brad, ng Deuteronomy 22 verse 5 at saka yung tinawag nila sa 1 Timothy chapter 2 verse 9. Basahin natin. Brad, basahin natin yun ha. Deuteronomy 22 verse 5. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on garment, for all do so are abomination unto the Lord thy God. O, biro mo yan, babasahan ka kagad niyan. Kapag babae nakapantalon, may pambabaeng pantalon, Brad. Ang sinasabi dito, automatic kasi iniisip nila na ang pantalon ay panlalaki. Diba? Ang tanong ko dyan sa verse 9, what is the difference about, what is the difference between sin and abomination? Comment below. Ayan, comment kayo. Kasi abomination ang sinabi dito, hindi naman sin. What is the difference about abomination and sin? Sabi dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 9, like manner also the woman adorn ha? Look at the word adorn, Brad. Adorn themselves in modest apparel. Pag sinabi niyan, translate nila kagad sa Tagalog, magbihis daw ng mainhing damit. Pero sinabi ni Pablo dito, adorn. I-translate ninyo sa tamang interpretation ang salitang adorn. Okay? With shamefacedness and sobriety, not with broidered hair or gold or pearl or costly array. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhin damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok, ginto at perlas at damit na mahalaga. Ano yung damit na mahalaga? Damit mahalaga. Mahal na damit? Mamahaling damit? Expensive. Expensive dress? Come on. Now, ang tanong ko mga kapatid, mga kaminsay pala, na ang mga babae ay gayon ang kanilang kaisipan. Now, ang tanong ko ito, can we apply also to all the continents this dress holiness? Bigyan ko halimbawa, sa Scotland, alam mo ba mga lalaki doon? Nakapalda. Eh di patay na sila. Yari na. Sa dress holiness na to. Na mga nakapalda ba sinabi sa Deuteronomy, huwag kayong magsuot ng, ang lalaki kailangan nakapantalon, ang babae kailangan nakapalda. Meron pa nga narinig na preacher, ikaw nakapantalon ka babae, ako na lang magpalda. Sa Scotland, Brad, mga lalaki doon nakapalda. Mga dalang bagpipe. Oo, ano yun di ba? Can we apply this to all the continents? Because Scotland has their own customs and law of nature and many more. Maraming mga bansa na iba-iba ang pananaw. Kaya ang sa amin dito, yung holiness is a nature and customs. Kung aling bansa ka. Okay.
Ito nga brad tayo dito sa Pilipinas, ito ang katotohanan, masakit man. Hindi naman to damit natin, customary damit natin ngayon Bahag talaga. Saan natin kinuha to? Western. Mga dayuhan. Yes, mga dayuhan. We are adopting the modern dress of Westernians. Ano isusuot ng mga Western? Ganon din ang isusuot natin. Pero kung balikan natin ang ating customary ng pananamit, Pilipiniana, barong, nakabahag, mga malong tayo, mga malong. Lapu-lapu. O, di ba? Bahag lang. Eh kung gusto ninyo yung holiness talaga, ito sa tao, di balik tayo sa nature and customs ng Pilipino. We are adopting the Western way of wearing their dress. Yan ang katotohanan. Ito, may question ako. Sagot ninyo ang comment ninyo below. Ang sagot ninyo, ha? Ito ang question ko. When Adam and Eve was in the Garden of Eden, while enjoying their freedom and not knowing the good and evil attributes, we know that they are not wearing dress. They are naked. Nakahubad. Ang tanong ko, are they holy or not? Nakahubad yun. Kasi kung binasa ang holiness sa damit, di dapat. Karumal-dumal itong si Adan at saka si Eva. Yung mo, nakahubad. Comment below. Masakit pakinggan yun. Pero, yan ang tanong. Banal ba sila? Hindi. Sagutin ninyo ako dyan. Nakahubad yun. So, kung nabatay ang holiness sa damit, kaya tinawag ko siyang dress holiness kasi may standard sila ng damit, brad Standard din. parang tinawag nilang code of ethics na ang nangyayari. Oo. Parang rules. Dress Ginawa. standard na kasi. Pero hindi yan holiness. That is the dress standard of the organization, not the Bible. Ako, nakabito ako. Kasi holiness ang topic. Naka-close me. Paano nagtuturo ako ng holiness dito kung nakasando ako? Sa tingin niyo, matutuwa kayo sa akin? Buti nga, nag-dress ako Pero plano ko, kung tatalakayin ko itong holiness, nakahubad ako Nakaganyan. Oo, naman ako sa... Tawa ni Cristo. Si Kristo, Jesus Christ, nung nasa krus ng Kalbaryo. Hubad yun. Banal ba yun o hindi? Comment below. Number 2, when Moses meet the Lord in the burning bush in Exodus chapter 3 verse 5. My question is, what the earth or ground did to make him holy? Comment below. Answer this question. Anong ginawa ng lupa na yun para siya naging banal? Meron? Wala? Wala. Anong ginawa mo para ka maging banal? Nagiging standard kasi, brad. Ang hair holiness, dress holiness, makeup. Alam ko kung anong verse ang kinukot niyo dyan, si Jezebel Galing tayo. Oo, si Jezebel. Ang unang babae daw na nag-makeup sa kanyang sarili. Sa ni Ahab. Ano pa? Ang dami, di ba? Pero isa ang laging dulo ng holiness. Kaya ang bilis manghatol. Ang bilis mangutya Meron nga ako narinig isang fellowship. I think noon sa North, bandang North Ayaw ko nang mentionin yung mga tao. Sabi nung isa, pagpasok nung self-righteous, nakasunod siya, mahaba book niya, mahaba damit niya, wala sa mika. Pagpasok niya sa fellowship, nakakita siya ng mga iba't ibang uri ng mukha. Make-up, may putol ng buhok, may kulay brown, may dito, may nakapantalon. Ano sabi niya? Para tayo nasa impyerno. Sa tingin mo, ganun ang itsurang nasa impyerno? Parang nasa impyerno. Bakit nakapunta ka na ba ng impyerno? Sabi ni Pablo, yung karumihan ng laman at ng espiritu, ang dumi ng isip. Ito, tinod ko last Sunday kung napanood niyo yung mga preaching natin. Hebrews 12:14. Follow peace with all men and holiness. Okay? Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Tatlong subject yan. Follow peace with all men,
Number 2 is holiness. Number 3 is no man shall see the Lord. Now, ang tanong ko dyan, nasunod mo na ba ang kapayapaan sa lahat ng tao? Dahil kung hindi mo nasunod ang kapayapaan sa lahat ng tao, ay wala kang holiness. Tatlo yan sa isang verse pa din. At kailanman, hindi mo rin makikita ang mukha ng Diyos. Pero ako nasunod ko lahat yan. Kasi sa akin, nature ng Diyos, ang holiness, nasa akin. At kaya kong magdala ng kapayapaan sa lahat ng tao. Nakita mo na ba ang Panginoon? Matagal ko nang nakita ang Panginoon. Paano yung nakita ang Panginoon, Pastor? Magsalamin ka, tingnan mo. Kapag hindi mo nakita ang mukha ng Panginoon sa salamin, hindi mo pa nakikita ang Panginoon. Pero ako, kitang-kita ko sa salamin ang mukha ng Panginoon. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ganun lang kasimple. Follow peace with all men. Kaya ko harapin ang sinumang tao na may kapayapaan. At ang holiness na nature ng Diyos as attributes na nasa akin, nasa bawat tao. Okay. So, at dito natin ngayon mapansin at unawain. Standard ng karamihan, gano'n. Ngayon, ito. May mga tao nagtanong. Nakita nila yung mga anak ko, mga kapatiran. They ask me, bro. They ask our fellowship, why did you allow your young ladies to cut and color their hair? And wearing pants? Doing this, doing that? Why? My answer is ganito. Ask them. Tanungin nyo sila. And you will hear directly their answer. We never allowed anyone to do that. Pangit kasi yung you allow this, you allow that. No. But we give their freedom to do what they wanted to do. Listen to that. I give their freedom, their liberty, to give the freedom to do what they wanted to do. That is their choices. Every choices that everyone's made, God will impute it to you. Katulad sa inyo, choices ninyo magpahaba ng buhok. Choices ninyong huwag magpantalon. Choices ninyong ganito, choices ninyong ganyan. You have your freedom. Pero wala kayo sa posisyon para hatulin ng sinumang tao. Bigotry na yun. Pag ganun. Oo. Kasi standard ninyo yan eh. Ginawa ninyong batayan ng pananampalataya ninyo ng grupo niyo. Pero sa amin, wala. Mapakayo at makami, iisa kami sa inyo. Isa na ang tingin namin sa inyo. Lahat tayo babalik sa harapan ng Panginoon. Ay sabihin nyo sa akin, hindi kami, sa langit kami, kayo impyerno. Talaga? Sa soul's doctrine na pag-uusapan, soul's subject natin pag-uusapan yan. Doon natin ilahat yan, Brad. So, Soul's subject natin. abangan. Yung turo ng kaluluwa. Doon natin ilahat yan. Kasi ang iba magsasabi, impyerno. Iba, puntang langit. Sa akin, walang pupunta ng impyerno. Lahat tayo pupunta ng langit. Another subject, sabihin ko sa inyo, different, magkaibang journey, different journey, but one destination. Diba? Different journey tayo, magkaiba tayo. Kayo nasa may ibang mga grupo kayo, may ibang mga relief kayo. Pero yung isang destination natin, doon yan sa soul subject natin. Okay? Now, this is my conclusion. Malapit na ako sa conclusion. Now, my answer is, ask them. That is their choices. Number 2, ang tanong nila, how is your transition? These people know how strict I am about this matter before. Paano kayo nag-transit dyan? How is my transition? My answer is a message. The present moment. The message of the present moment. That is why we transit. My transition is the message. Because of the message, so I change.
Okay? As a pastor and a minister of the Lord, I have my duty before my conclusion and my responsibility to care the flocks of the Lord and to feed them. Do I judge my people, children, and loved ones, even the humanity, because of those teachings and standards? My answer is no. I want them to feel that there is a house to go home and a father that loved them and not beat and judge them no matter what happens. This is the change that I want to happen in the ministry. Not to imprison. Look at that, listen. Not to imprison them of those rules and regulations, okay? Rules and regulations, standard, credos, and dogmas that man's created, who oppress the sheep of God. Do you remember what the Lord asked to Simon Peter in John 21:15-17? 3 times she asked, "Do you love me?" But when he answered, "Yes, Lord," ang sabi po doon, "Go, read your Bible. Feed my lambs." And 2 times, "Feed my sheep." He never said, "Beat my lambs and beat my sheep." Restrict my... Marami kasi mga pastor hatawin yung mga tupa eh. Kaawa. Kaawa yung mga anak. Kung may church kayo, inhalin tulad ni Pablo yan sa isang family. Kung ang anak mo lagi mong hinahataw, Child abuse ang nangyayari. ano kaya sa tingin mo? Sa family. You cannot manage the church of God. You cannot manage your own family. Ibig sabihin, kinukunik sa family. Because we are the family of God. At ang family of God sa aming pananaw, sa aming sahig, ay hindi po yung kagrupo lang namin. Ang family namin ay buong sangkatauhan. Even kayo na nakapanood dito, you are my family. Okay? This is my conclusion in holiness. Dito ako magtapos. Holiness for me is not a standard that man's created. Yan malinaw. Yung mga verses, balikan ninyo at basahin. Hindi dahil ni-interpret ng mga pastor ninyo. Basahin ninyo, hayaan ninyo ang Diyos ang mangusap sa inyo. It is not a standard that man's created. It is a nature and attributes of God. For me, that is holiness. And you don't have to suffer struggling to be holy because the nature and attributes is us. Okay, ba yun ha? Ulitin ko. For me, that is holiness, and you don't have to suffer struggling to be holy because that nature and attributes is us. Thank you, and God bless you all. Shalom. Hello, shalom, kamisahe. Huwag po ninyong kalimutan na i-like, i-share, at mag-subscribe. At lalong huwag niyo pong kalimutan na i-hit ang notification bell para sa updated nating mga video. Bye!